guys, no, mag-explain lang ako tungkol to kay Nanay Rosita. No, saan tayo magsisimula ba tayo kay Nanay Rosita? So magsisimula tayo sa ano ni Nanay Rosita, sa kalagayan niya sa bahay niya, sa kanyang bahay ngayon na bago. So si Nanay Rosita naman guys, hindi namin pinabayaan, no? Kahit po ganyan yung ugali ni Nanay, no? Inaalagaan namin ng mabuti, hindi namin pinabayaan at hindi namin pinabayaan at hindi yan siya napapasma doon. So ugali lang niya talagang gumagawa po ng kwento na hindi daw siya kumain, pero si Nanay ay kumain yan, no? Tapos isa dito guys, yung mga sinasabi niya kay Ate Bada. So alam niyo naman si Nanay Rosita. So kahit po ganyan si Nanay Rosita guys, hindi niyo man alam na ganyan talaga si Nanay Rosita, kasi kami yung andito, kami yung palaging kasama ni Nanay Rosita, no? So ugali talaga ni Nanay Rosita guys ay magaling siyang gumawa ng kwento, no? Sinisiraan pa niya yung kanyang katulong, no? Kasi totoo yan guys, totoo yan na palagi si Nanay tumatawag kang kay Duydoy, kay Ruby, no? Kahit po nandyan si Ruby sa labas at si Duydoy, pag tinatawag yan ni Nanay, wala sumasagot, hindi sila sumasagot. Kaya sinasabi po ni Ate Bada na, Nay, bakit mo sila tinatawag, no? Bakit mo sila tinatawag na dili man sila motubag? Sa Ate Bada guys, so sa Bisaya pa, si Ate Bada maglagot na lang sab kay dili man tubagon nila Ruby, siya na lang motubag ngano, sige siya singgit nga dili siya tubagon. So si Nanay Rosita, yung pinapalabas niya, nagsisilos daw si Ate Bada. So hindi po yan hindi po yan, di na mao ang Nanay Rosita. So alam niyo naman yung ugali ni Nanay Rosita nung una pa, pero hindi naman namin pinabayaan si Nanay Rosita, no? Inaalagaan naman namin, no? Kahit pa siguro kung wala nang magbigay kay Nanay na sponsor, no? Pero kahit pa siguro na wala nang magbigay kay Nanay na sponsor, alagaan pa rin namin si Nanay Rosita. So sa ngayon kasi meron pang nagbibigay, so yan, papasalamat ako sa mga sponsor na nagbibigay kay Nanay Rosita. Tapos makikita nyo naman si Nanay Rosita na hindi kagaya po ng dati na hugaw yun kayo yung mga t-shirt, no? Ngayon ay na yung kanyang mga t-shirt, kahit po binabalik niya yung kanyang t-shirt na dati, yung dati niyang t-shirt na guys ba, yung pangit tingnan, na ang dumi na tingnan. So ngayon hindi naman masyadong pangit na tingnan kasi nilabhan ni Ate Bada ng maayos, nilagyan ng chlorine, no? Medyo puti-puti na yung ni Nanay Rosita ng mga damit. Kita nyo naman sa mga video, hindi po kagaya ng dati na para talagang may itim-itim na. So talagang inaalagaan namin si Nanay Rosita ng maayos. Kaya nagpapasalamat talaga po ako sa mga sponsor na taos pusong tumutulong kay Nanay Rosita. Ayan, kay Manny Tucker, no? Yan siya yung nag-sponsor kay Nanay Rosita ngayon sa pang-araw-araw. No, ngayon kasi hindi na namin yung plano kasi nila, hindi na namin si Nanay i-exploit sa pera. Kung meron lang si Nanay makain tapos merong kaunting pera, okay na. Kasi pag ma-exploit si Nanay ng pera, parang ang Diyos niya ngayon ay pera, no? Si Nanay Rosita. So kaya ang ginagawa po ng ating mga sponsor ay binabudgetan na si Nanay ng mga pagkain, yung ulam. Yan, padala si Mami Taka kang Idol Burlasoy. So ipabigay yun ka Mama, kasi si Mama na yung mag-budget, hindi na namin ipaalam kay Nanay Rosita. Kasi alam naman natin si Nanay Rosita, gasto doon, gasto dito, no? Ngayon nga, gusto niyang marami siyang katulong. So ang problema, umuwi sa Ate Bada. Hindi ko alam kung babalik pa yun. So tatawag ako mamaya kay Pila doon para magtanong kung babalik ko ba sa Ate Bada. So ayan po, dito po meron pong comment. Meron pong comment dito sa hapon to na video guys, ha. Hapon na video, shout out natin yung nag-comment. Wait lang po guys. Ayan, ito si Vicente Cabrimber.
Ayan. Sabi niya dito ay ayaw pataka og sulti kamoy ni kuha ni nanay wala na ihatag ni Bintong pataka ramo tabi. So sabi niya sa Tagalog, hindi daw sinabi ni Kuya Bintong na ang tawag doon na binigay sa amin si nanay, no, sinurinder kami daw yung kusang kumuha. No, hindi nyo yan alam yung katotohanan talaga, kasi hindi kayo ang kausap ni Kuya Bintong, no. Matapos ni Kuya Bintong, tingnan nyo po yung last upload na kay nanay, no. Mission success na daw siya. Mission success na siya. So pagkatapos niyang mag-vlog doon kay nanay, nagpunta siya sa bahay. So ang sabi ni Kuya Bintong, so andito naman kayo te, nandoon si Papa at si Mama, tsaka ako. Parinti pala kayo ni nanay. So ang sabi niya, ano ko na lang sa inyo. So bali, kami na lang daw yung mag-alaga, kasi hindi nyo kasi alam, kasi Kuya Bintong, wala kaming samaan ng loob ni Kuya Bintong, guys, no? Sabi ni Kuya Bintong na kami na lang daw mag-alaga kay nanay, kasi kamag-anak naman daw kami. Nagpunta si Kuya Bintong doon, tapos wala namang problema doon kay Kuya Bintong, no? Yun po yung sinabi niya doon sa bahay, kasi mission success na daw siya. May nakita na daw siyang kamag-anak ni nanay. So binigay talaga niya sa kamag-anak. Yun po yung sinabi ni Kuya Bintong, no? Sinabi ko pa nga Kuya Bintong, what if they na kita dalawa mag-ano kay nanay, mag-alaga, meron akong sponsor kay nanay, meron ka din sponsor ka nanay. Sabi ni Kuya Bintong, ay hindi na, no, kasi nandyan na kayo na yung mag-alaga kay nanay, sabi niya. So yan po yung sabi niya, hindi po ako nagsisinungaling. Yan po yung sabi ni Kuya Bintong sa amin, no. Nandoon po si Papa, si Mama. Kahit po tanungin nyo si Kuya Bintong, guys, yun po yung sinabi niya. Parang inaano na niya ba, parang nakita niya yung kamag-anak ni nanay, so binigay na niya. So kinali sinurinder, o hindi yan tawag na sinurinder, guys. Anong tawag dyan? So comment down below anong tawag dyan. So yan yung sabi ni Kuya Bintong noon, na kami na lang daw mag-alaga kasi kami yung kamag-anak. So yan, nasabtan na ba ni mo, ano yan, sino yan? Naintindihan mo na ba yung sinabi ko? Vicente Cabrimber. Ayan. Yan ba, kahit po tanungin nyo si Kuya Bintong, yan po yung sabi niya, no? Kasi mission success na daw siya, may nakita na siya, tawag doon, kapamilya ni nanay, so binigay na niya, wala na siyang problema kay nanay. Yan yung sabi niya sa amin. Kahit po tanungin mo yan si Kuya Bintong, alam ko hindi yan magsisinungaling si Kuya Bintong, no? Doon lang kami nagkaalitan sa last video na, kasi sinabi niya na ano, ang sabi niya sa video na niya ay wala silang karapatan daw, sabi ko kay Nanay Rosita. At yun po ay hindi ko po sinabi. Yun lang yung aming maikling pinagka anuhan na salita niya, na sinabi ko raw na wala na silang karapatan kay nanay kasi kamag-anak kami. So hindi ko yun sinabi, guys. Yung sinabi ko doon ay sana kami na lang dalawa, or sino pa yung gustong tumulong ka nanay, magtulungan para naman yun ka nanay, hindi para sa amin, no? So sabi niya doon ay hindi na, kami na daw. So yun po, pagka kinabukasan, giniba namin yung bahay, kinuha namin si nanay, tapos pinatira na lang namin sa aming bahay. Yan po yun. Tapos ilang araw yun, mayroong nag-sponsor si Mami Amabela Riz at si Mami Tucker, na pabahayan si Nanay Rosita sa gilid ng bahay namin. So ayun, ginawa po namin, no, na mission success naman yung pabahay ni Nanay Rosita, yung birthday niya. Ayan. So na mission success naman, guys. So sana po ay naintindihan nyo yung pag-surrender ni Kuya Bintong, kasi po kami dito nagkakaintindihan po kami nung una ni yung mga vlogger, no? Nagkakaintindihan po kami sa pag-surrender ni nanay, pero yung mga issue, yung gumagawa po talaga ng issue, yung mga viewers natin, no? Sirang-sira po ako sa ating mga viewers. Sirang-sira po ako dahil po sa yun na video kay nanay, na stress ako noon. So ngayon nakaka-move on na dahil malaki na yung katawan niya. So joke lang. So ayan, naintindihan niyo na ba? So kahit po tanongin niyo si Kuya Bintong, guys, hindi yan nagsisinungaling si Kuya Bintong, no? Mission success na daw talaga siya kay Nanay Rosita, no? Kami na daw mag-aalaga, no? Basta meron pa yung sinabi si Kuya Bintong na pag-surrender niya sa amin doon, pag-surrender niya sa amin, no?
So sana po na naintindihan nyo, kaya po tanongin nyo po si Kuya Bintong. Yun lang po. Although nung time na yon, naano talaga ako sa kanila nung premiere na yon. Kaya po nakapagsalita po ako doon sa live ko, no? Sa mga sponsor ni Kuya Bintong nung una, nakapagsalita ako kasi nakita ko sa kanilang premiere, pumasok ako doon sa premiere ko, yung last vlog ni Kuya Bintong, na ako yung naging pulutan doon, ako yung naging punong-puno talaga ng bash doon, no? Tapos ayun, na-stress ako kasi grabe naman sila, hindi nila alam yung katotohanan. Tapos si Kuya Bintong pumunta naman sa bahay, no? Si Kuya Bintong talaga yung pumunta sa bahay, na hindi po ako nagsisinungaling. Nagpunta siya sa bahay nung last vlog niya, na sinurinder or sinauli niya si nanay. Anong tawag doon? Basta yun lang na point. Anong tawag doon? Please comment down. Kasi hindi pa po nakasubscribe sa aking YouTube channel, guys, huwag ka naman dyan, mag-subscribe kayo. So ayan, nagkataas-taas yung mga alitan. So hindi naman talaga po ako nakikialam sa mga away-away na yan. So sa ngayon po, meron tayo anong tawag doon, sabi ni Butete ay may pabaranggayan daw. So abangan ko lang yung baranggayan na yan, kasi alam ko naman walang dadaig na kasamaan, no? Wala talagang dadaig na kasamaan. Meron tayong batas. So hindi po ako guilty. Basta abangan nyo lang po yung pabaranggayan na update niyan. So mag-live ako pagkatapos yan kung anong nangyari, no? Kasi hindi po talaga ako natatakot. So nagantay na lang akong kailan yung schedule. So yun lang. Tapos spend ko lang dito yung tawag doon, yung pangingwinta ni Kuya Butiti ba sa akin, ang tawag doon, yung sinabi niya na pinakain daw kami sa sariling kamay niya, no? Although karapatan niya pong magpakain po talaga sa amin, kasi andun kami, nagtatrabaho kami sa kanya, no? Nagtatrabaho kami. Nung ako pa doon, guys, wala pa sila uhaha. Ako kasi yung unang tumira. Sabi niya na pinakain kami sa kanyang sariling kamay. Although talaga po, guys, ay yung ako pa po talaga doon mag-isa, ako pa yung nakatira, ay ako pa yung alalay nila doon ba. Lahat po ng kanyang inuutos, sinusunod po talaga, no? Parang tawag doon, dapat obligasyon niya kaming pakainin, no? Obligasyon niya kaming pakainin kasi doon kami nakatira, yung trabaho namin doon, yung alam niya ni Kuya Bintong na utos-utosan lang ako doon, no? Ako yung ako yung utos-utosan nila, no? Lahat po ng kanilang inuutos sinusunod ko naman, guys. Kaya na talaga ako na-touch ako nung sinabi niya na pinakain kami sa sariling kamay. Natural na pakainin niya ako, no? Pakainin niya ako kasi marami naman ako, trabahante naman niya ako doon. So yung pinagsasabi niya na nagbibigay siya, no? Nagbibigay siya sa akin ng allowance, although yung nagbibigay po talaga sa akin ng allowance si Kuya Danny Makasakit. Kaya po ako napunta doon kasi naghahanap si Kuya Danny Makasakit daw ng scholar, no? So kaya po nakapunta ako doon sa kanya. So may allowance po ako na 2,000 mahigit yun kay Kuya Danny Makasakit per month. Yun lang po talaga yung natatanggap ko buwan-buwan, wala nang iba, 2,000 per month. So pagdating po ng araw na nawala si Kuya Danny sa kanya, hindi na nag-sponsor sa kanya. So tapos sinasabi niya na may binibigay daw siya sa akin, no? Nagkuha kami, guys, ng sweldo niya. Hindi po ako nagsisinungaling. Nagkuha kami ng sweldo niya sa San Franz. Sino yung kasama namin? Parang kami lang dalawa yun, o meron si Kuya Bintong. Kasi ako pa kasi yun nandoon, no? Kami pa yung tatlo ni Kuya Bintong, ako, tapos si Putete. Nagkubra kami ng guys, sahod niya sa YouTube 183,000, no? Pinahawak niya yun sa akin saglit. Hawak ka muna, Jake, sa pera sa YouTube. Hawak ako, tapos kinuha niya kaagad.
yun 183,000. Hindi na yun nag-sponsor sa akin si Kuya Danny kasi wala na sa kanya yun. So alam nyo, yung sinasabi niya na binibigyan, although binigyan niya ako isang buwan 500, yung pinakamalaking nabigay niya sa akin, no, 500 pesos sa isang buwan. Yung isang beses lang niya binigyan ako ng 500, no. Mabuti pa si Kuya Bintong. Si Kuya Bintong, kahit po maliit yung sahod niya, yung palagi magsasahod talaga si Kuya Bintong, binibigyan niya talaga ako ng 500, no. Tapos hindi na lang, so pag malaman niya magbigay si Kuya Bintong sa akin ng 500, so pag sweldo ni Kuya Bintong, hindi na siya magbibigay sa akin. So yun lang talaga yung allowance ko, 500 isang buwan. Tapos dumating ng time na wala na talaga na sponsor na, so siya na lang bigay 500. Pero isang beses lang talaga siya nabigay sa akin ng 500 pesos. Tapos yung iba, yung sukli na lang 280, sukli na lang sa mga sa mga ano niya. Pag inuutosan niya ako, bigyan niya ako ng sukli, yung mga sukli na 280, sa isang buwan. Kaya po nung time na nagka-sponsor ako, nagkatindahan, so doon na po ako sa tindahan, nagtulog-tulog na kami sa tindahan. So although yung pagtulog namin sa tindahan, hindi pa ako sa kanya, doon lang kami sa tindahan natutulog kasi naghahanap din ako ng extra income doon. So kaya may narinig ako ng mga salita, narinig ako ng mga salita sa kaya yun po yung talagang inalisan ko, no, yung mga salita na masasakit, no, narinig ko yun kay Uhaha na sinabi niya na doon sa tindahan nung time na nag-open forum kami. Sinabi niya sa akin yung mas mabuti daw na wala na ako doon sa bahay kasi marami na daw sinasabi na tawag doon tungkol sa akin. Although nasaktan ako noon, kaya po ako umalis. Hindi po ako umalis ng dahil po sa sponsor, no. Hindi po ako kagaya niya na nang dahil lang sa sponsor na mag-away-away. Although hindi po talaga, tanungin niyo yung mga sponsor na yan kung meron bang nag-utos sa akin. Although wala din talaga nag-utos sa akin sa pag-alis ko sa Team Butiti. So kusa ko yun kasi nasaktan talaga ako sa mga sinasabi. Kasi at nung time na yun guys, no, iba talaga yung tao, may tao talagang iba talaga yung tao. So may tao talagang tawag doon, mabuti lang sa umpisa, no? Kasi nung umpisa talaga guys, no, masaya kami doon, banding kahit saan sila lumalakad, papuntang Butuan, kahit saan kami mag-i-scout, no, masayahin kami. So nung dumating ang time na meron ng iba sa bahay, parang ako na itsapwera na ako, palagi na lang akong nasa bahay, no, nung dumating po si Uhaha. So hindi ko po ma-blame si Uhaha kasi may talent naman si Uhaha. Doon lang ako talaga na bakit na ako naiiwan na sa bahay, hindi na sinasama. So doon na time, kaya po nagtampo na ako doon na time kasi parang unfair naman, ako yung nauna tapos ganito, para ako na yung nasit aside ba. So that time nag-isip kasi wala na nag-sponsor sa akin doon na pang allowance ang natatanggap ko lang doon pinakamataas 500 pesos a month, no? Mas mabuti pa nga si Bintong pag magsweldo siya, meron talagang para sa akin, no? Mabait si Bintong, wala akong masabi. Tapos doon lang masit aside na ako pag nung meron ng bago, masit aside ka na. Siyempre alam mong maganda yung samahan nyo tapos masit aside ka na, di ba? Kaya so although mga idol, mga supporters natin, so hindi naman po ako ang tawag doon, hindi ko po siya sinisiraan. Although nagpasalamat din ako sa kanila kasi tinuruan nila akong mag-vlog at
nakilala din ako sa mga sponsor, no. Pero yung ibang sponsor naman, hindi po galing po sa kanya lahat. Meron akong sponsor na nasa iba. So hindi po ako naninira, so sinasabi ko lang po talaga yung alam ko, yung totoong ano ba ni? Yung totoong alam ko po, na nagpalabas lang din po ako ng hinanakit, no. So sana po ay maintindihan nyo. So alam ko naman meron na din papasok dito ng mga basher. Ayan, pagpasensyahan nyo na po. Ayan, magpapasalamat ako sa inyong lahat, no. Sana po ay yung lahat po ng mga tumulong sa akin, mga lahat ng sumuporta, lahat ng mga sponsor, thank you so much po sa inyong lahat. So ayan, thank you so much po talaga sa inyong lahat. Maraming salamat. Although hindi ko naman sa iyo maisa-isa, pero nagpapasalamat ako sa inyong lahat. Dahil po sa kanyang mga kabaitan at kabutihan ng puso, no, na tumulong sa ating mga kababayang naghihirap. Kaya nagpapasalamat po ako sa inyong lahat po. Ayan. So hindi ko na po papahabain ito. So abangan nyo lang po yung mga update. Kasi ayaw ko po talaga ng mga kaguluhan. So hindi po ako nagsisinungaling, kayo na pong bahala kung saan kayo maniniwala. Kasi meron naman tayong Panginoon na nakatingin sa atin palagi. And tawag doon. Ako, sa Bisaya pa guys, ako nisalig ko sa Ginoo. So walay mo daog na kasamaan, no? Lahat po ng kabutihan. So, God bless all. Ingat kayo palagi mga idol. So kayo na pong bahala kung saan kayo maniniwala. Ayan, God bless all. Bye bye.